Hello guys! It's me, Sayan. Welcome back dito sa ating munting channel! Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, hit the bell, para lagi kang updated sa mga bago kong videos. And for today's video, i-share ko sa inyo ang isa sa mga pangmalakasang part-time job dito sa Kuwait. Pangmalakasan dahil sa sahod. Sa katunayan, nung ni-release ako, pre-release ako ng employer ko, ng sponsor ko, is isa talaga to sa mga hinahunting kong part-time. Kasi nga dahil sa sahod, tapos sa pagiging practical na din. So, itong part-time na to is ang pagiging isang healthcare assistant. At kung interesado ka, please keep on watching. Bilang isang healthcare assistant or mama care, maaga nag-uumpisa ang araw para magampanan ang tungkulin. Dito, syempre, mag-aasikaso na ako ng sarili ko. And, magluluto na rin ako ng aking almusal, tanghalian at hapunan. Dahil nga maaga ang gising ko, hindi ako sumasabay ng kain sa mga kasama ko diyan sa trabaho. Kaya nakapagluto na ako. Meron tayong At syempre, hindi mawawala ang kape or tea with milk. hot tea na may gatas. So, update ko na lang kayo mamaya. Tapusin ko lang. So, yun guys. Pinapalitan naman si Lola ng diaper bago umalis si nurse. Kaso, ngayon is medyo irritable siya. So, nag-uumpisa na naman siyang magkamot. So, after kong maasikaso yung kailangan kong gawin para sa sarili ko, si patient naman or si mama ang aking aasikasuhin. Unang-una ginagawa ko sa umaga is binibigyan ko siya ng nebulizer o mas kilala dito sa Kuwait na Kamam. Then, binibigyan ko din siya ng gamot. Kadalasan guys, ang mga katulad naming mama care ay hindi allowed magbigay ng gamot or magkuha ng dugo, lalo na kung hindi mo alam. Kasi yung mga ganyang bagay is ginagawa ng mga special trained katulad ng doktor at mga nurses. Pero, nagiging iba yung sitwasyon kapag ang pagbibigay ng gamot ay binili ng nurse. So, wala kang choice kundi gagawin mo yun kasi nga isa kang healthcare assistant. Ang isang pagiging mama care or healthcare assistant is depende. Isa siyang multitasking na trabaho, depende sa duty na binigay sa'yo. Ang patient natin is isang bedridden. So, ganun pa man, kailangan nating i-maintain na malinis siya. So, after ko siyang i-sponge bath, papalitan ko na siya ng dara and ng kanyang diaper. Makikita nyo sa video kung paano ko siya ginagawa. Basically, ang mga mama care ay nagpro-provide ng emotional support at personal care sa patient at ganoon na din sa pamilya nito. And currently, I'm working in residential so madami akong ginagawang duties and responsibilities gaya ng pagpapaligo, paglalaba at pagbibigay ng gatas dahil internal feeding si patient and supporting the patient para mas ma-improve ang kanilang communication at confidence sa harap ng pamilya. Gusto ko lang guys i-share sa inyo na kapag naging mama care kayo or healthcare assistants, kung ano lang yung tungkol sa patient nyo, yun lang yung trabaho nyo. Wala kayong ibang gagawin kundi focus lang kayo sa patient. Dito sa part na to, isasalinan ko na ng panibagong gatas si patient. 6 na botelya ang nakukonsume niya sa isang araw. At ang gamit niya is PEG, isang feeding tube, insertion, a placement of a feeding tube through the skin and to the stomach wall. Kailangan ba may experience bago pumasok sa pagiging mama care? Yes. In my case kasi, naging nanny ako ng isang newborn baby na may complication sa kidney na since pagkapanganak niya hanggang nag-reach siya ng 2 years old is nagda-dialysis siya araw-araw. And I was one of his sole caregiver kaya lahat ng personal care-wise and developmental stage-wise ay na-apply ko din sa pagiging mama care. More on personal care naman kasi ang trabaho ng isang mama care at may kasama kang special trained kadalasan na nurse sa mga duty. Ang isa sa mga pinaka-challenging na part ng trabaho ng isang mama care is yung time na nagiging emotional yung patient. Dahil nga may edad na siya, medyo nagkakaroon na siya ng tantrums at nagiging matigas yung ulo niya.
So, ito na nga guys, isa to sa mga kinaigihan ng isang pagiging mama care, ang pag-duty sa isang mama care. Kasi kung ano lang yung kwarto ng patient, yun lang yung lilinisan mo. Kung ano lang yung damit niya, yun lang yung aasikasuhin mo, yun lang yung paplantsahin mo. Kung ano yung kakainin niya, yun lang ang gagawin mo. Lulutuan mo siya, kung kailangan mo siyang lutuan, siya lang ang pinaka-focus mo. So, kung makikita nyo, yung kwarto lang namin ng patient yung inaasikaso. Once na nag-umpisa na siyang Inaayos ko dyan. Yung pagkakamot niya. Kahit nasusugatan na siya, kaya meron siyang ibang part na open skin dahil kakakamot niya. Pero much as possible, as much Hanggang dito na lang guys, and sana mayroon kayong natutunan at nagkaroon kayo ng idea kung anong klase ang trabaho ng isang mama care dito sa bansang Kuwait.